Kaway kaway! Hello! Welcome back po sa channel ni Pinoy Palaboy. Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway kaway! Yan! Sa araw po na to, kasama natin ngayon ang idolo ng General Santos City, Manok Tambayan. Ayan, kaway-kaway sir. Hello, ayan. mga totoo mga hinday. Don't forget to subscribe po ang channel niya. Salamat. Ayan, so Manok Tambayan and mega love shoutout dyan kay Pulo Manok Native Chicken at saka Mananap TV. Ayan, so tsaka don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy at ang Traveling Boots. And sa araw po na to, nagtataka kayo bakit balik na balik tayo dito kay Sir Manok Tambayan, ano? Kasi po, napaka-inspiring po ng story niya. Marami din po nag-i-inspired na magtatanong kung magkano bang kitaan talaga sa pagmamanok. Ngayon po, magkakaroon tayo ng idea sa mga gustong mag-start ng mga small, native chicken or itong heritage. Ayan. Mag-start na po tayo. Ngayon pag-uusapan na natin yung 20 heads o 20 na manok. Ituturuan tayo ni Sir Endoy kung ano pa yung magkano bang kitaan talaga pag-start talaga ng pag-itlog sa sisiw at saka lumaki na siya o RTL or mga tandang. Ayan. Kung gusto niyo pa mag-start ng 20 heads na manok, to pataas 20, 50 ganyan. Panoorin itong video na to at sana may matutunan kayo. And always patapusin mo yung video kasi sa dulo ng video na to merong kakaibang technique na i-share sa inyo ni Sir Endoy. Sigurado yan. Ayan. Grabe, congratulations Sir Endoy. Salamat. Ayan. Mula dito sa General Santos City, sige, start po tayo. So, okay. Sir Endoy, ulitin natin kasi meron na tayong dalawang past 2 videos na nanggaling sa inyo. At ngayon po, tanongin lang natin ulit, ano ba yung variety na gusto mo talaga or nandito sa farm mo ngayon? So actually, ang madami kasi sa atin dito ay yung Decal Brown, yan yung mga manok po natin. Oo. So yan yung ko dito, bestseller po natin. Bestseller? Sa ating sa sisiw man o sa itlog. Ayun. Talagang hinahanap yung ating Decal Brown. Ayun. Pero hindi naman nagpapatalo yung ating Black Astrolorp at saka Rhode Island Red po natin. Meron din naman po naghahanap. So yan nangingitlog. So yan sila, Black Black Astrolorp? Black Astrolorp. Astrolorp? Astrolorp? Aba, kakaiba naman yung pangalan. Australian. Astrolorp? Aba, kakaiba yun. At saka ito, Rhode Island Red. Rhode Island Red. Kumbaga ang origin talaga nito ay sa Amerika. Sa US talaga? Sa US. So ito yung mga native na to ay galing US. Native to siya pero galing sa ibang bansa. Galing sa ibang bansa pero inborn na po dito sa Pilipinas. Ayun. Pagdating dito, magiging hybrid na sila. Kumbaga produce na po ng galing ng ng US. Kumbaga nabili lang natin sa mga ibang breeders din. Ayan. So Sir Endoy, ito ang tanong. Kasi nga dito nag-start ka, ilang square meter nga dito Sir Endoy? So nasa lang po ito lahat. Kung tutusin yung manukan po natin nasa mga 150 square meter lang po. Ayan. Pero ang all in all kasama yung ating dun sa parang bodega na natin o yung kwarto nasa 200. 200 pero yung nasa area is 150 lang po. Ilan yung usually na mo dito yung heads mo ng heritage? So kung isasali po natin yung mga ibang lahi, yung heritage crosses natin, nasa mga 50 siguro. So yan ang layer natin, nasa 20 lang po talaga yung nag-produce sa atin. So 20 doon sa so pag-uusapan natin sa 20 heads muna tayo. Doon sa mga naglilay na eggs. Okay. Magkano bang kikitain doon pag sa itlog pala mag-start? Pwede ba natin tingnan yung mga layer? Meron tayong may bumili na kasi sa atin. So 4 na araw po natin itong collection. Bali ito, 2 tray. May may may-ari na to. Aba, kompleto na. Meron na tong may-ari. Ito. So, ito, hindi. Kaya minsan talaga hindi tayo nauubusan ng customer kasi napakabenta naman talaga ng ating heritage. Ayun. Okay. Tapos Sir Doy, tanong ko lang, itong dalawang tray, ilang days mo to nakukuha sa 20 na heads na mo? So lang po ito, nasa 2 at 4 na araw, kumbaga sa isang araw nasa isang tray po talaga minimum. Isang araw? Kumbaga sa 15 heads nakakakolekta po tayo ng minimum po na 15 eggs a day. 15 eggs? Oo. Okay. So sa ito, dalawang tray, ilang ba isang sa isang tray? 24, di ba? 30. 30. 30, 60. So ilang days to? Kasi 20 lang yung mo, di ba? So 4 na araw to ito. 4 na araw. Kumbaga sa isang buwan, nakakolekta po tayo ng nasa 14 to 15 trays itlog sa bawat buwan. Bawat buwan. Bawat buwan. Ang galing ah. Diba? Ito na mga tanong dito ngayon. Sa kitaan. Sir Doy,
ito sigurado kakaiba to kasi iba yung mga native, iba yung mga tingnan lang po natin breed, para makita nyo. Tingnan nyo. Ito po, magkano ba yung isang ganito? Dito tayo mag-focus. Magkano yung isang itlog? Kung mura lang kasi yung kakaiba. benta natin, nasa Kakaiba. ano lang yung kumbaga sa atin nasa 20 pesos lang bawat per egg. So ito mga brown eggs. Aba, may maliliit, may malalaki. Hindi kasi yan maiwasan. Ito. Mga Rhode Island Red. Sa ano to? Sa decal brown. Decal brown. Paano malalaman yan, Sir Doy? Pagka Mga colored talaga, napaka yan mga decal ito brown. maliliit konti sa native to. Ano yan? Sa Rhode Island Red. Rhode Island Red Ayan. or Black Astor. Oo. Sa mga konting kaalaman lang, kasi ito, kinakalap nila tong mga itlog kasi yung mga breed ng heritage, hindi sila naglulumlum o hindi sila nagalimlim. Ayun, hindi sila naglilimlim. So kailangan meron ka talagang incubator. Yun Meron tayo ang dito. Ayun, Papakita ko lang sa inyo ha. Ayan. Ilang itlog yan, sir? So nasa 120 capacity lang po kasi tayo. Okay. So, maliit lang talaga. So pag nag-incubator ka, ang ibig sabihin magpapabiak ka. Diyan mo pabiak yung ating yung magiging future sisiw po natin. Ayun. So yan maganda. Automatic yan, Sir Doy. Automatic na po ito. Maganda. So ito, Sir Doy, balik tayo dito sa mga itlog. Kasi may dalawang tray ka na, no? So 20 pesos. 20 pesos bawat isa nito. Pero sa iba ka bibili na sa mga 800 ang presyo po. 800 ang per tray. Mura lang kasi yung ano natin kasi mga subscribers na yung bumibili. Ayun. So ibig sabihin nito, 600 to. 600 to. 1 to. 1 to na to lahat. 1 to sa 4 na araw. Sa 4 na araw. Aba, sa isang buwan, sabi mo 15. Yung 10 niyan sa 15 lagay na lang po natin na sa 14 to 15 trays. Ilagay natin 14 trays. So, yung akin kasi dito, style po dito kasi maliit lang ito yung incubator. Pinakamababa na yung 14. 14 na yon. So, ang ginagawa ko, yung 4 na tray ay pinapasok natin sa incubator. Yung 10, binibenta ko po. Aba, ang galing nga. Kasi hindi kaya dyan. Hindi kaya. 120 lang kasi yung capacity. So, ibig sabihin pala mga kapalaboy, pag nag-harvest si Sir Doy ng itlog pa lang, sa isang buwan ng 15 trays lang, i-income siya ng 9,000. Kumbaga. Itlog pa lang yun. Itlog pa lang yan. Pero yung atin kasi, yung iniiwan ko talaga yung 4 kasi pinapapisa natin para mas mahal kasi yung sisiw pa napapisa natin. Ayun. So pag itlog, ang income, extra income, pag 15 trays, nasa 9,000. Pero usually ganyan talaga 15 trays. 15 trays talaga. Okay, yung pinakamababa. Buwan-buwan. So sa 20, lang yan, sa 20 heads na mga inahin. 20 heads lang yun. Maliit lang yan ha. So may extra income ka na. Kung ikaw ay, kumbaga, estudyante, meron kang 20 heads. Okay na po yan. Kita ka. Extra income mo na yan. Ang maganda kasi, lang naman kasi yung pinapakain mo yan. Aga at saka hapon. So kung ikaw estudyante, pag uwi mo ng bahay, pwede ka na magpakain. Yun maganda. Diba? Papasok natin sa incubator. Okay. Okay, itlog na. Ngayon, siyempre meron kang extra na kasi yung 4 ibebenta mo. Yung 10 yung ibebenta. Sa 10 ibebenta. Yung 4 lang ilalagay dyan. Ilalagay ko dyan. Ayan, Sir Doy, kasi maliit lang yung incubator. Ko kasi. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung sisiw. May sisiw ka pa ba dyan? Wala na tayong sisiw kasi nga naubos na lahat ng mga nakaraan. Hindi tayo nakahabol. Napakabenta kasi. Napabenta, no? Napakabenta talaga kahit sa online. Ayun. Talaga mabenta. Sir Doy, ito naman ang tanong. Excited na din yan sila, mga kapalaboy. Magkano ba yung presyo ng sisiw ng 1 day old pag nagpisa to? Sa atin dito mga kapalaboy. So, actually sa online talaga, nagbabase po tayo sa online. Pag napisa yung ating mga itlog, 1 day old to 1 week, ang presyohan po niyan ay nasa 100 per head. 100 per head 100 per head yan. Aba. Kumbaga, sa 120 na eggs, minsan kasi yan, hindi napipisa. Ilagay na po natin sa 120 na pisa yung 100 na sisiw, may automatic na dyan na 10,000. Ayun. Ang mas maganda pa, kung malaki talaga yung incubator, balang araw magpapalaki tayo ng incubator. Kung makaproduce ka lang ng 300 eggs a month, o mapapisa mo yung 250, automatic may 25,000 ka na. Sa sisiw pa lang? Sa sisiw pa lang yan. Grabe pa lang kita sa manok. Kaya partner, mag-smile ka lang dyan. Mag-start na tayo next week ng manok natin. Tama-tama sa kanila po yan. tayo magkukuha. Extra income. Extra income, So Doy, na-excite tuloy ako magtanong. Kasi dito pa lang sipin natin, itlog. Kung 10 ibebenta mo, 600 to 800, di ba? Ang isang tray. O ilagay natin, nasa 8,000 na. Sa itlog pa lang. Sa itlog pa lang yan. Itlog pa lang Tapos, magbebenta ka ng
ilan yun? Ilang heads yung mabebenta mo sa isang buwan na mga sisiyo? Mga sisiyo? So, more or less, nasa mga 100 talaga. Mga 90 to 100. Grabe. So, yan yung ano. Lalo, kung may malaki na talaga tayong incubator, ay ipapagpisa ko na lahat at kung siguro kung madami yung ating inahin, mas malaki pa yung kita natin. Ayun, yun na So, maganda. nasa 20 lang yan, yung pinuproduce ng 15,000. So, pag napapisa natin, lahat yung ating 250 out of 300 eggs kung ipapapisa talaga natin, malaking kita talaga yan, tulong sa atin. Ayan nga, no. So, ibig sabihin, Sir Doy, ang mapipisa natin ay nasa 190 to 100, palagay 90 to natin. 100. Tapos ang presyo ng manok ay 100 to 150. Depende. Depende na yan. Oh, sa size niya. Oo. Ayun. So, pagpalagay natin, Sir Doy, magkano ang kita sa isang buwan? 10 to 15,000. Nasa 15,000 talaga minimum. 15,000 minimum ba? Sa 20 eggs lang yan. Oh, sa 20 sa 20 I mean sa 20 na inahin. sa 20 na inahin. Oo. Tama, no? Kasi mapoproduce mo na itlog ay na sisiyo ay 90 to 100. 90 Pag to lagyan 100 natin 100 na sisiyo, i-times natin sa magkano? 100. 100, oo. Oh, 10,000. 10,000 yan. Oo. Diba? So, yun ang extra income. So, yan. Paglagay natin, merong 8,000, 10,000. Talagang Laki, kitang-kita ka na kahit estudyante ka lang, di ba, no? Estudyante, Pwede mag-start sila kahit nagtatrabaho sila, Pwede. morning, ganun. Morning, magpakain ka lang pag uwi mo ng Papa. aling trabaho. Pakainin mo. Ganun lang naman, kasimple lang naman yung pag-alaga ng manok. May area ka lang na ganito kalaki, okay. Imagine mo sa liit ng area natin, kumikita na po tayo ng 15,000. So, saan mo hanapin yan? Lalo na pag malaki yung area natin, di ba? Ayun, talagang expiring talaga Sir Doy. Sir Doy, dito na tayo, itlog, sisiyo. Next naman natin, sigurado, nagbebenta ka din ng isang manok. Yung meat naman, sa meat muna tayo. Sa meat, nagbebenta ka ba ng meat? Yung atin kasi, yung heritage cruises lang. Yung atin kasi, heritage cruises lang yung binibenta po natin sa meat. So, nasa mga 250 yung ating per kilo. 250? 250. Pero, pag heritage kasi, sayang naman kung ibenta natin ng per kilo. So, per head na lang natin yung mga RTL. So, ano na yun? Excluded na yun? Yung sa akin dito, RTL na yung binibenta ko. RTL? Sige, pag-usapan natin RTL. Ano yung RTL na sinasabi mo? Ang RTL kasi, yung ready to lay na, kumbaga. Ready to lay. Ilang buwan yun, Sir Doy? Mga nasa 4 months to 5 months, pwede na natin yung ibenta sa halagang tag 1,000 minimum kasi yan ngayon. Oh my gulay! 1,000 per head. Saan ka hanap na ibibenta mo? 1,000 per head? Ba, magaling nga. So, yun pala mga totoo mga sa isang ganito, halimbawa sa pagkatapos ng itlog, nagsisiw na, mga ilan yung mga bibenta mo na sa isang buwan? May mga tatitira sa'yo na binibenta mo? Kung minsan talaga, konti lang yung matira o minsan talaga maubos talaga yung aking sisiyo. Pero pag nagplano po tayo na magpadami, pwede tayong mag-iwan ng kahit kalahati niyan. Okay. Para palitan din yung mga ano natin nagpo-produce. Pag habang tumatanda kasi yung ating mga inahin, konti na lang yung kumbaga mahina na sila mag-produce ng mga eggs. So, may time na kailangan din natin magpalit. So, ganito kalaki ang sisiyo, 1 day old lang, di ba? 1 day old lang. So, ibig sabihin, pag 1 day old lang, hindi masyado magastos. Yung 1 day old lang hindi masyadong magastos. Pero kung ipa-RTL din naman, wala namang problema kasi maliit lang. Maliit lang naman yan. Hindi naman masyadong malaki yung kain ng ating mga alaga. Ayun, yun pala. Yun ang importante, Kasi, halimbawa, ako ikaw, napuproduce ka ng mas malaki ang kita, partner. Kung ako siguro sa akin, pipiliin ko yung RTL. Mas 4 months, kaya din mo. 4 months lang kasi yung ibenta yung... kasi 100. Sa isang buwan, malaki yung kikitain mo sa 4 na buwan. Mga kaibigan na nagbibenta ng mga RTL. Lalo na yung ating mga decal brown. So, yun yung pinaka demand sa RTL ngayon sa market. Sir Doy, tatanong lang gusto din nila tanong ito sigurado. Okay. Sa isang buwan, ilang RTL ang mabebenta mo? Pinakamalaki? Minsan, ano lang kasi tayo dito, balik, kinukontrol ko lang yung RTL sa pagbenta kasi yung iba, ginagamit nating materialis. So, nasa mga 10 lang yung binibenta lang natin maximum kasi nga, ayaw din natin maubos yung mga RTL natin. Gusto kasi nating magdagdag ng RTL para sa ganon, magiging inahin sila, makakapag-produce sila sa atin ng itlog at saka sisiyo. Mas malaki kasi yung kita, mas mabilis yung kita. Mas marami, mas malaki. Mas marami yung kita. Mas marami, mas malaki yung kita. Kumbaga. Mas marami, mas malaki ang kita, kaya control lang yung pagbenta po nating RTL dito. Ayun, yun ang maganda mga klabo yan. Is nakuha nyo po yung idea. Tama. Importante ganun. Sir Doy, ito tanong lang. Kasi sa mga ganyan na mga bintahan, mahirap ba ibenta or ang mga manok na heritage or ano?
Hindi naman. Hindi naman. Actually, sa akin talaga ito ay minsan nagkukulang pa nga ako dito. Kaya yung ating mga kaibigan na napuntahan ko, binibisatahan ko ng farm, pag wala ako dito, tinatapon ko sila doon yung mga bumibili sa atin. Okay. Kumbaga, bilang tulong na din sa ating mga farmer, doon po sila i-introduce na doon bumili. So, sa ibang farm. Sa ibang farm. Napakabait ni Sir Doy. Sir Doy, pwede ba natin silipin yung sa likod? Meron ka ba bang mga manok doon? Meron tayo dito. Sige. Nagpahinga kasi bago lang nakakain. So, ibig sabihin kung 1,000 per head ang mga manok. Nandito yung mga manok natin may nangitlog, may mga itlog na din. Ito. So meron nga. Tingnan nyo. Ito yung mga tubig. Yan yung mga natin, yung pinakita ko last time, yung Panamox Forte. Yung meron dito din yung sa tubig, yung kailangan prevention. Prevention. Tsaka vitamins nila. So yun pala. Galing kami kay Sir Mananap TV, kay Sir Dan. Ganon din pala ang ginagamit niya kagaya mo, yung mga Panamox, yung sa King's Vita Plus. Mabuti. So halos parehas kayo. Ibig sabihin, effective talaga siguro. Effective talaga yung So ito yung ating kita nyo, wala tayong hindi yan basta-basta magkakasakit. Yung may mga isa na tayong dalawang sakit, may sakit na po tayo. So lahat dito wala na pong sakit. Ito dito sila nangingitlog. Yan sila, may mga itlog na. Meron din doon sa kabila. Ayan. Aba, may mga itlog. Madami din doon na nangingitlog. Sir Doy, tanong lang, baka kasi yung mga nagapanood po sa Pinoy Palaboy, kung saan kayo nakakabili ng yung mga gamot nyo? Saan nyo nabibili? Nabibili po natin yung ating King's Vita Plus, yung Panamox Forte sa mga Agribit store. Marami na kasi yan, halos lahat ng mga Agribit store, meron na talaga niyan. Kahapon nga, meron. Paano sa dito sa Mindanao, Luzon, sa Luzon meron din ba? Meron din po sa Luzon mga kapalaboy. May na din tayo, may nag-comment na din sa atin na nakakabili na po sila sa mga Agribit store. Ayun. So, yan po ang natin dito, pang laban sa mga sakit o prevention po natin. Panangga, kumbaga. Ayun, yun ang pinakamaganda, no? Kasi pagka halimbawa na nagkaroon ka ng problema dito sa pag-chicken farm mo, ibig sabihin magkaka-failure ka, wala kang income. Sayang kasi pag napiktuhan o nagkaroon ng sakit yung ating mga alaga. So, gaya nito, malulusog yung ating mga alaga. May mga nagpapangitlog pag malusog kasi yung ating alaga. Palagi yung mangingitlog. Meron nga dito. Kuliktahin natin yung ating itlog, Meron na yan dito. Ayan, so wala pala talaga. Merong isa na. Isa lang, Mag-itlog pa yung isa dyan. Meron pa dun. Oo nga, bagong itlog, mainit-init pa. Bagong labas. So ito, possible, may laman. May laman yan. Kasi sila ng itlog, ang maganda kasi, gaya ng King's Beta Plus, palagi na po sila ng itlog. Malaki talaga yung pikto yung gamit mo natin na King's Beta Plus. Ayun, yun ang maganda. So, konti lang pala talaga dito. So yun mga totoo mga hinday. Ganun kalaki ang kitaan pag nag-heritage kayo. Konting kaalaman at at least malalaman nyo. Kasi doon kami kanina sa isang chicken farm din na dapat pag nag-start ka daw ng manok, Sir Doy, piliin mo kung ano yung gusto mong manok. Meron kasi iba't ibang klase. Klase. Pwede kang pumili ng meat, yung pwede mong pangkain. Ayan, so yun. Pwede din yung nangingitlog, katulad ng heritage. Layered, Yan. Pwede din siyang meat, kasi 6 months, 4 to 6 months, pwede nang kainin. Yun ang pinapangihaw, Tama. Yun. So, yun. Ang third naman daw, piliin mo kung hobby mo ang panabong, o yung panglaban, o yung pang-show. Yun ang magiging hobby. Tama. Tama ba yun, sir? Tama talaga. Depende kasi yan sa inyo kung saan ka mas happy, doon mo. Ayun. Yun yung alagaan mo. Ngayon naman, share ko lang po sa inyo, nasa 3 napuntahan namin, ang una-una po si Pulumulok Native Chicken, talagang native po sa kanya. Native, halos lahat. Ang sunod po na napuntahan namin, ito naman si Sir Doy, tsaka si Sir Lester, puro po sila heritage. Napakaganda po. At ang pangatlo namin napuntahan, si Mananap TV, naman ay sa kanya ay pang-shamo, yung mga pang-show, pang-sabong, at saka napaka-class po talaga, 250,000 galing pa sa India. Kailangan mo talaga ng kapital pa, ganun yung Ayun. So, all in all, Sir Doy, tingin nyo po sa isang buwan, yung extra income mo, kasi po si Sir Doy, simple lang po ito. I-shoutout mo nga yung wife mo. Hello pala sa aking asawa dyan, si Tatet. Hello! Ayan, isang bank manager po yung asawa niya. Napakasimple, humble po talaga si Sir Doy, no? So, Sir Doy, ito na ang question na gustong malaman ng ating mga kapalaboy, mga totoo. Magkano ang kinikita mo sa isang buwan sa pagmamanok mo ng heritage? So, sa atin talaga dito, kasi maliit lang yung ating
kumbaga maliit lang yung ating sa 20 heads 20 lang. heads. So, nasa 15 to 25,000 yung kita po natin dito sa ating manukan. So nagre-range lang po diyan. Pero pag yung simple lang talaga yung natin, kumbaga yung sinabi ko last time na isang 4 na tray lang yung pinapasok po natin, nasa 15 lang yung kinikita ko. Pero pag pinapisa po natin lahat yung sisiw, nasa 25,000 po. So, ganun po yan dito, kahit maliit lang, malaki yung kita. Yung heritage din naman kasi, madali lang alagaan, at saka mura lang yung, kumbaga, maliit lang yung kapital kumpara sa mga pansabong na mas mahal. Ayun, Pangmasa, kumbaga. Pangmasa. Sana abot ang 20 heads na manok mo. So, ito na yung video para sa'yo. Kaya nga, sasabihin sa'yo ni Sir Doy kung ano yung mga technique niya. Ano yung pinaka-technique mo, Sir Doy, para at least naghihintay sila sa technique mo. Ano ba yung technique sa heritage? So, yung ating heritage kasi, pag nag-alaga po tayo, dapat kumpleto po yan ng mga vitamins para maganda kasi yung mai-produce ng ating mga alaga pag ginamitan po natin ng mga vitamins, at saka ang maganda din, dapat meron tayong tinatawag na 1:5 na ratio para yung quality ng eggs at yung sisiyo talagang okay. Hindi yung 1:10 na kumbaga hindi masyadong malusog, o yung iba walang laman, kumbaga nasobraan yung yung lalaki sa babae. Kaya 1:5 dapat yung ratio pag nag-alaga po tayo. Ibig sabihin, isang lalaki, 5 babae. 5 babae. Yung pinakamagandang ratio sa pag-alaga ng mga inahin. Dapat ganun yung pares ng isang lalaki. Ayun. So, sinabi lang po ni Sir Doy na 25,000 yung income niya doon sa pag-itlog, pero nagbebenta po to siya ng mga meat. Hindi niya sinasabi kung magkano income niya sa meat. Nagbebenta tayo ng malaki at ang kita nito eh. Konti lang naman. Nagko-control kasi tayo. So, yung aking binibenta na meat, ating karne, galing din yung yung materialis galing kay Sir Lester. Okay. Sa isang buwan, pwede na po, 40 days, pwede na po natin ibinta yung manok, maabot na kasi yan ng 1 kilo. Ayun. Kaya yung maganda sa heritage na crosses, madali lang lumaki. Ayun. So yun ang maganda, no? Yung maganda. Maliban doon sa kanyang dito sa 20 heads na 25,000, 15 to 25,000, saka yung pagbebenta niya extra outside na yun doon sa income niya, yung meat niya, nag-YouTube. Konti lang naman. Pero at least kumikita tayo. Kumikita ang kabuhayan. So, passion mo, i-video mo. Tama. Parang sa inyo din. Enjoy lang. Yan yung importante. Nag-enjoy tayo sa ginagawa po natin. Ayun yung pinakamaganda. So, yun at least po, meron kayo ditong idea sa mga kitaan dito ni Sir Manok Tambayan. Sa mga gustong mag-alaga dyan, talagang kikita po tayo. Kahit na may trabaho, estudyante tayo. Okay yan, hindi mahirap alagaan, para basta may lugar na po tayo. Ayun. So yun mula yan dito kay Sir Manok Tambayan dito mo yan sa General Santos City. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe po channel niya, Manok Tambayan. Ayan. And don't forget also to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy at Traveling Boots. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na gagawin po namin sa bawat farm. At kung gusto nyo pong mapuntahan namin kayo, comment down below kung ano yung mga ginagamit nyo sa farm nyo, kung ano ba yung mga effective na gamot, ano ba yung pinakamagandang technique. Pupuntahan po namin kayo, mag-comment lang po kayo, kita-kits po tayo sa farm nyo. Maraming salamat po, happy farming, kaway-kaway, mga totoong mga hinday. Don't forget, prevention is better than cure. Tama! Happy farming!